Kamusta mga kaibigan? Welcome back muli sa ating channel. So una sa lahat, salamat sa ating 110 subscriber. So kung bago ka pa lang, huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para updated ka sa mga video na aking gagawin. So ano pang hihintay natin? I-share ko sa inyo ang 5 bagay na nararanasan ng isang merchandiser na hindi nyo alam. So tara, let's go! Una, absent ka na nga, bayad ka pa. So ano nga bang ibig sabihin yan? So explain ko sa inyo. So kung ikaw, nagnanais maging merchandiser at lalo na ang mapupuntahan mong outlet ay yung may tinatawag na penalty o charge kapag ikaw ay absent. So iwasan mo yan. So ganito scenario niyan. So kung absent ka ng araw na yon, may bayad yun. So babayaran mo. Nasa kanila na kung magkano yung penalty na pinapataw. So ako bilang coordinator, may handle ako mga outlet na ganyan. Mayroong charge na 500 isang araw pag absent, may 170, may 250, may 300, etc. So although tayo, tao lang naman, nagkakasakit, may iwasang maka-absent kasi may mga outlet na hindi tumatanggap talaga nung medical, nung talagang charge agad kung charge. So napakahirap yan sa trabaho ng isang merchandiser, yung ang outlet mo absent ka na nga, wala ka na nga sinahod nung araw na yun, tapos bayad ka pa. So tanong, paano yung kinakaltas? Paano yung binabayad? Cash ba? O may mga outlet na cash na binabayad, meron din na karamihan ay invoice deduction na tinatawag. So ibabawas yun sa distributor mo sa invoice, tapos si distributor ipapadala naman yun sa agency, tapos si agency i-deduct naman yun sa magiging sahod ng isang merchandiser. So ganun yan, pakalupit, di ba? Yan ang mga isa sa challenge na experience sa buhay merchandiser. Malas lang talaga kung ang outlet mo ay may charge, pero kung masipag ka naman, talagang hindi ka pala absent, so baliwala yan. So yan. Pangalawa, magbayad kahit hindi naman nakatikim. So ano ba ibig sabihin yan? Ito, Lindia. Sa isang supermarket, hindi dyan mawawala nung kumakain ng produkto sa bodega. Yung mga matatakaw na kala mo hindi nakakatikim. Ito, yung iba talaga siguro dala na lang ng gutom. So ang masama nito, yung pinagkainan nila, iiwanan pa doon na parang tapos yun, pag nakita yun ng management, itatimes yan sa 10. So sinong magsasabar niyan? Lahat ng merchandiser, paghahatian mo yan. So napakasakit, di ba? Hindi ka na nga nakatikim nun, babayad ka pa. Yan, isa din yan sa napakahirap na dinaranas ng merchandiser. Biruin mo, outlet mo ay 5, rubing ka. So kung yung lahat na yun ang policy ganun, magbabayad lahat, hindi mo naman natikman, so napakasakit. So ayan, so sana naman sa mga supermarket dyan, baka naman wag nyo namang i-times 10. Okay, hindi naman ninakaw yan So sa mga dicer din naman, iwasan nyo naman yung kumain ng kumain. Ituro nyo na sa gaba dyan sa trabaho, at yan ay mga salot sa supermarket. So yan ang pangalawa. Pangatlo, pasanla ako ng ATM mo. Sige na, baka pwede. Ano ba ibig sabihin nito? So, hindi naman talaga kalakihan o kagandahan ang sahod ng merchandiser, pero sapat lang din. May mga ilan lang talaga na nagigipit at kailangan ng pera, kaya nagagawang magsanla. So, nung ako'y merchandiser, dito ko rin nalaman tong senaryo na ito na pwede palang isanla ang ATM. So sa 8 taong kong pagiging merchandiser, marami na rin akong tao na napagsanlaan. Nakatulong naman, talagang mahirap lang talaga yung tipong gusto mo nang pindutin yung ATM mo, wala sa'yo. So napakahirap. So yan, isa din yan sa mga experience ng mga dicer na hindi nyo alam na kapag nagigipit sanla ATM ang kasagutan. Although hindi naman lahat ganyan. So pero maraming dicer na nasa sanlaan ng ATM. So effective yan, talagang nakakatulong naman. So sana
Yun din mga namang nagsasanla hanggat maaari iwasan nyo kasi napakahirap. Lalong-lalo na kung malayo yung pinagsanlaan mo, pupuntahan mo pa, kailangan mo na ng pera, so kinabukasan mo pa yung makukuha. So yan, trivia yan sa mga hindi nakakaalam. Although hindi lang din naman sa Dicer yung nangyayari yan, sa mga ibang company pa. So yan, ika-4, reshuffle. Ano ba ibig sabihin yan? So yun yung tinatawag na lipat outlet, no? May mga store o supermarket na may policy, yung tinatawag na hanggang 5 months ka lang. So sa isang outlet na yon, pag natapos mo yung 5 months, kailangan mo nang lumipat. Iniiwasan kasi nila yung overstay na magtagal ka doon. Ewan ko ba kung anong meron sa ganun. Performance ng Dicer, bakit kailangan ba? So nasa kanila na yon, discretion nila o policy nila. So meron din namang iba na walang ganyan, yung unlimited contract, yung doon ka hanggat gusto mo, pero may reshuffle ding nangyayari. So halimbawa, merong isang Dicer na nagnakaw, nag-shoplift, nahuli. So naalarma yung may-ari. So kung gusto, palitan lahat ng Dicer, wash out. Masakit yan, lalo na kung okay yung performance mo doon, accessible sa bahay mo, napakasarap ng buhay mo, maluwag yung outlet. Tapos magkakaroon ng reshuffle, ang sakit-sakit nun. Another requirements, another pakikisama. Yan yung mga masakit na na-experience ng mga merchandiser na hindi nyo alam. So ayan po yan. Panghuli, walang sahod. Ito na yung panghuli natin. So hindi lang naman ito merchandiser ang nakakaranas nito, maging sa ibang company. Pero sa pagiging merchandiser, maraming dahilan kung bakit nawawalan ka ng sahod, delay ang sahod, o yung talagang hindi mo alam kung bakit wala kang sahod. Number 1 dahilan dyan, kung ang pag-submission mo ng DTR ay late. So sa aming mga co-or, kapag yan na late, may timeline din kami, hindi na namin tatanggapin yan. So umasa ka, wala kang sasahurin kung anong cut-off na yun na pinasa mo. Pangalawang dahilan, minsan may ibang co-or din na nami-misplace yung DTR nyo, so hindi nila na-check hanggang sa hindi na makita, dumating na yung payroll, so wala ka palang aasahan ng sahod. So yan, isa rin yan sa dahilan. Pangatlo, kung yung kliyente na handle mo hindi na nagbabayad sa agency, nakapaluwal na yung agency mo ng 2 o 3 paluwal, hindi pa rin nakaka-collection, so possible hindi ka pa rin magkasahod niyan kasi wala nang ipapaluwal yung agency, kailangan muna ng collection. So isa yan sa nagiging dahilan kaya minsan walang sahod yung isang Dicer. Isa pang dahilan yung pag wala kang pinasang report. So kasi sa aming mga core, kailangan din namin ng report, may sinasubmit din kami sa mga client. Ikaw mismo, kung wala kang ipapasang report, DTR lang, so possible ma-hold ang sahod mo o wala kang sahurin kung ano mang cut-off yung sasahurin mo na dapat na yun. So ayan, nalaman nyo ang 5 sa nararanasan ng isang pagiging merchandiser na maaaring ngayon nyo lang nalaman. So yung iba siguro alam na yan, lalo na yung mga datihan ng merchandiser. So sa mga nagnanais na merchandiser, possible isa man dyan sa 5 na yan ma-experience nyo. So guys, hanggang sa muli, maraming salamat, lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na nanonood. So muli, hanggang dito na lang. Ito ang inyong coordinator vlog, Erwin the Gift. Mabuhay ang lahat ng merchandise.